Ayan, sir. Sir, medyo atras naman tayo. Punta naman tayo sa buhay mo naman, sir. Buhay ko. Yun Ano nga, kaya anto ko sa buhay ko? Charot. nabanggit mo kanina kung paano nagsimula yung fascination mo sa history. Pero yung paanong nangyari na galing dun sa fascination lang siya, dumating na yung matinding pagmamahal mo sa ating kasaysayan at bansa? Kasi Ganun. kakaiba ka eh. Bira, konti lang tao nakilala ko na may dedication at passion sa ginagawa mo. Ngayon ko lang na-encounter na kailan ba nagsimula yung passion, ano? Yung init. Okay. Naalala ko na so syempre 'di ba nung elementary ka, nakakapagbasa ka, may mga books ako na nabasa na aside from the Rizal books, yung 9 letters na about EDSA Revolution, yung book na yon. Na 9 letters to the children of 1986, no, na mga kinukuwento yung EDSA Revolution through letters to children. Oo. Ganda yun eh. So, nabasa ko yun because of my classmate. May kopya sila. Eventually, na-meet ko yung author. Namatay na, no? Yung isang author namatay na. Pero, ganda yung 9 letters. Doon ako nagkaroon ng parang ito nga. So, nalaman ko yung EDSA story doon because of that. Elementary ako. Tapos, lalong umigting yan nung first year high school ako. Oh, high school pa lang. Yes. Nung first year high school ako, nanood ako ng documentary na Batas Militar. Napanood ko yan. Oo. 1997 yan. 25th anniversary ng martial law. Pinalabas yung Batas Militar. Tapos, na-realize ko doon, ang daming interesting stories, ang daming mga human rights violation. Yes. Bakit di alam ng mga bata ito? So, yun yung nagsabi sa akin, nag-inform sa akin na hindi lang ako magiging historian. I want to be a voice Yeah. that would teach my generation of what happened. Alam mo, hindi ko naman nakalain na magiging personal battle siya. By the time na 2011 na may mga trolls na dinidistort na yung history, na maapektuhan pala yung mental health ko, di ba? Mga ganon. So, pero dati kasi, ang historian, dispenser lang of knowledge. With social media is a game changer. So, nung una akong naging public historian, in-interview ako sa TV, nagsusulat ako. May mga nagko-comment na, pero pa konti-konti. So, ang feeling ko noon, nagdi-dispense lang ako ng knowledge. Pero eventually, tama si Seo Salazar. Ang kasaysayan kasi magiging talastasan eh. So, naging talastasan ngayon. Naging parang, anyone now can tell you, mali ka, ito-troll ka, sasabihin pangit ka, sasabihin na kung ano-ano. Yan na yung nangyari na kailangan talaga matatag yung loob natin. Yun nga. Pero yung Batas Militar yung nagsabi sa akin, hindi ko alam, gusto kong ituro ito. So, yun siguro yung nagpaigting nun. I answered that question before, pero hindi ko siya nakita sa frame na paano nabuhay na yung pagmamahal sa bayan. Yan siguro yung... So kaya nga naging advocate ako ng martial law history na dapat ituro yung mga nangyari nun. Kaya nga, at MA thesis ko, yung governance ni Imelda Marcos ng Metro Manila, di ba? So, akalain ko ba naman na eventually magagamit ko siya kasi may isa na naman palang Marcos na uupo. Diba? Opo. So, ganun. Sir, naman? Talagang nung high school ka, alam mo na kagad nung magka-college ka, na history na ang titake mo. Actually, hati pa ako. Kasi feeling ko, pwede naman ako maging historian by taking another subject. Journalism. Pwede. Oo nga. So, journalism or broadcasting. Kasi, nasa ospital yata si Kabayan ngayong mismong ini-interview tayo eh. Pero, nung bata ko, gusto kong maging si Noli de Castro. Gusto kong maging si Noli de Castro. Napapanood ko siya everyday sa TV Patrol eh. Siya yung hanggat si Noli de Castro yung nasa radyo, parang normal ang buhay. Okay. Kahit hindi ko na nagugustuhan yung sinasabi niya, yung boses lang niya tapos yung pagbabalita niya, Kinalakihan kasi talagang parang buong buhay mo nandiyan na si Noli de Castro. yun na nga eh. So
So parang ang hirap niyang mawala, no? So sana po lumakas pa siya. Pero yun na nga, yun yung parang dream ko din, maging broadcaster. Nakalagay yan sa grade 6 ko na to be a politician, newscaster, or other related sidelines. Mm. Nasa yearbook yan. Minanifest mo. Hindi ko naman nakalain na magiging totoo. Oo. Na kahit naging historian ako, naging broadcaster Naging din ako. broadcaster ka rin, sir. 'Di ba? Opo. At eventually magtuturo sa UP College of Broadcast Communication. 'Di ba? Bilang isang practitioner of public history. Opo. Sir, may share ko lang, kasi ganyan din may mga pangyayari sa akin na parang may mga inano ko na dati gusto ko magnegosyante, tapos napunta nga ako sa media na gusto ko na sila pareho. Tapos eventually napunta ako sa parehong mundo Kasi rin na yun parang sana yung course mo 'di ba? opo, parang ang nangyari, natitrace ko nga na parang ang daming aksidente na nangyari sa buhay ko na parang nag-lead na ito pala yung sense nun. Kasi yun nga, parang nung napunta ako sa Philippine Studies, naging professor ko kayo, sila Sir Lloyd, tapos parang mga napaka-importanting tao na, kasi one of the best people kayo na maging resources ng mga kailangan malaman na naging malawak yung parang view ko sa mundo. Tapos Wow naman. gamit na gamit siya sa podcasting ngayon. So parang ang Sa kulit. iyong pagnenegosyo ngayon, Kasi negosyo rin to eh. So Okay, parang exactly. ano nga po na para siyang nakakatawa lang din na yung mga may manifest ka ng bata ka na akala mo parang bata ka lang na nagsusulat. Hindi, Pero darating at darating sa eventually. Naniniwala ako dun sa manifesting talaga. Kasi laser focus ako sa manifestation ko na yun na magiging public historian ako. Hindi ko pa alam ang tawag doon, pero public historian ako. Hindi lang ako yung nagtuturo sa classroom. Gusto ko talaga meron akong voice Opo. sa lipunan. Opo. Sabi ko, I want to be in history. Kasi sabi ni Eva Peron, I want to be in history eh. Sabi ko, I want to be in history or at least write it, sabi ko. So, kasi alam ko rin na kahit papano, hindi naman tayo maaalala talaga eh. Kasi hindi man dami ng historians na hindi na natin naalala ngayon. Pero at least may naiiwan ako. Opo. So, yun ang aking gusto. May naiiwan ako sa mga estudyante. Opo. Diba? At mukhang naman nag-pay off na. Ay, sir, nangyayari. Sa totoo nga lang, sir, more than 13 years na ata kita na naging professor. Yung mga natutunan ko sa'yo, dala ko pa rin at ginagawa ko. Salamat naman, Baste.